Welcome to Love Lines. Alright, good morning Philippines. Hello world. Sunny Sunday morning. Araw ng linggo. Kaya kasing na tayo. Ang ganda ng langit. Oh, no to divorce. Yeah. Ang pagpakilala ng ating Kristo ng kanyang sarili tungkol sa tinapay ng buhay. At ang sabi niya, siya ang tinapay ng buhay na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga makakain dito. Sa pagpatuloy po natin ang pagninilay sa mga sinabi ng ating Panginoon Kristo, sa linggo ito, ibang klase naman ang pinapakita ng ating Panginoon na kung saan ito po ay tumutukoy sa tatlong bagay. Unang-una, sa ating pagsunod kay Kristo, huwag po natin kalimutan kumawala sa ating yung tinatawag natin pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay isa sa tinuturo ng ating simbahan. Itinuturo na dapat marunong din tayo magpahalaga sa kapwa natin, lalo-lalo na sa ating pananampalataya kung nais po natin makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, ang pagpapahalaga, ito po ay isang pag-uugali ng Kristiyano na dapat natin isinasabuhay, dapat natin ginagawa, at dapat natin ipinapakita. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin na tinipon ni Josue ang mga Israelita, kinausap, pinagsabihan, pinagbigaan, dahil nakikita niya na ang mga taong ito ay nawawala sa kanilang mga sarili. Kumbaga, sila po ay naliligaw ng landas. Sabi ni Josue sa ating unang pagbasa, kanino po ba kayo sumasamba? Sa Diyos-Diyosan ba ng mga taga-Mesopotamia o sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Arameo? Dito nakikita ni Josue, mga kapatid, na ang mga taong ito ay wala ng pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya dahil kung ano ang kanilang nakita, ano ang kanilang nakaugalian, at kung ano ang itinuturo sa kanila, yun lang ang kanilang pinaniniwala. Kaya nakita ito ni Josue, nakita ito at sila po ay pinakusap at pinagsabitan. At itulad din po sa ating mga kapatid na minsan pag wala po tayong pagpapahalaga sa mga ibinibigay sa atin o ipinagkaloob sa atin ng Diyos, madali po natin ito binawala o ibinabigay. Halimbawa na lamang sa loob po ng bahay. Pag ang isang gamit po ay wala ng halaga sa atin, atin po madali i-dispose. Ngunit ang mga mahalagang bagay, mayroon pong value, mayroon pong pagpapahalaga at itinatago at ating po pinapahalaga.
At ganito din po ang ating pananampalataya. Dapat sa ating paglalakbay, pinapahalagahan po natin palagi ang ating pananampalataya. Sa pagpapahalaga po natin, dapat palagingin, dapat tingnan po natin kung ano ang kailangan ng ating pananampalataya para lalo itong dalahan. Pagkagawa po ang tinatawag natin respeto at pagmamahal. Ang respeto at pagmamahal noong unang kapanahunan, ito po ay talagang nakaugalian na ng mga tao, lalo-lalo na ng mga ninuno natin. Sinasabi palagi na pag mayroon tayong taong makikita, lalo-lalo na sa mga matatanda, ibigay natin ang ating paggalang o respeto sa kanila. At isa lahat, ito po ay patungo sa tinatawag natin pagmamahal. Kaya nga, si Apostol San Pablo, mga kapatid, sa ating kalawang pagbasa, ay ipapakilala sa mga taga-Korinto at sa mga isa sa atin na dapat marunong tayong magpahalaga, marunong tayong magrespeto at magmahal sa mga taong nakapalibot po sa atin. Sabi niya, mga lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawa, at mga babae, pasakot kayo sa inyong mga asawa. Pag hindi po natin mahal, pag hindi mo po mahal ang inyong mga asawa at inyong mga mahal sa buhay, wala po respeto at hindi po nakikita yung tinatawag natin paggalang sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ito po ang turo sa atin ng ating Panginoon. Katulad po ng kanyang pagmamahal, pagrespeto at pagmamahal sa kanyang isipan. Kaya sa buhay po natin, dapat ito po ay nakikita at isinasabuhay po ng bawat isa sa atin. Kaya si Apostol San Pablo, mga kapatid, ay napakastrikto po sa paglilingkod sa Diyos. Napakastrikto po sa tinatawag natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil pag wala po tayo respeto at paggalang sa ating kapwa, hindi din po natin nire-respeto at minamahal ang Diyos. At hindi sa lahat, madali tayong mapagod, madali tayong mawala sa ating sarili, at sarili na lamang natin ang ating pakikinggan at hindi na natin pinapakinggan ang sinasabi ng ating tao. Pangatlo, mga kapatid, ay ang tinatawag natin pag-uunawa, pag-iintindi at pag-uunawa. Pag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, minsan, ito po ay pumapasok sa ating tainga at pinakalabas po sa kabila ng ating tainga. Kumbaga, madaling pong mauna, pumasok sa kabila at lumalabas sa kabila. Ngunit ang itinuturo po, dapat pag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, dapat ito po ay nare-retain sa ating isip at sa ating puso at pinapakinggan po natin ang pag-ibig para maunawaan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya sa ating Ebanghelyo, ang mga tao o mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay umalis. Ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay iniwan siya dahil hindi na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Sila po ay umalis pagkatapos po magsalita ang ating Panginoong Jesucristo dahil hindi nilang kaya ang mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Nasasaktan po sila, masakit po sa tainga, ay sa lahat, kung bakit hindi na makakaya, ito po ay dahil sila po ay may mataas na ego. Tingnan po natin yung mga tao ayaw makinig, yung mga taong ayaw pagsabihan, yung mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Di po ba, pag sila po ay pinagsasabihan, umaalis, tumatalikod, at hindi na pinapakinggan, hindi na pinaglilinayan, at hindi na
iniisip ko ano ang ibig sabihin. At ito po ay nangyayari sa kapanahunan natin ngayon, lalo-lalo na sa mga kabataan. Pag pinagsabihan po ng mga magulang, inaanos, itinutuloy, ano po ang ginagawa. Hindi nakikinig, yung iba, lumalayas, ang iba naman ay kung ano-ano na ginagawa sa sarili. Bakit? Dahil wala na pong pag-uunawa, wala na pong pag-iintindi, hindi na po nakikinig. Ang pinapakinggan ay sarili nilang desisyon at sarili nilang pag-iisip. Kaya madalas, minsan, napaliwala at nagiging magulo ang buhay. Katulad din po ito sa mga alagad na nais sumunod sa ating Panginoon. Una, gusto-gusto, nung pinagbukaan, pinagsabihan, pinapaliwanagan ng ating Panginoon. Sabi nila, ano kaya klaseng pananalita ito? Kaya ito po ang nakakasama at ito po ang hindi maganda sa bawat isa sa atin. Sa ating buhay pananampalataya, ganoon din po. Pag hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong umunawa, at pag tayo po ay pinagsasabihan o nagkaroon ng kasamaan ng loob sa loob ng simbahan, ang mangyayari o ang tendency, hindi na po tayo sisimba at tayo po ay babalik sa ating dating mga nakaugalian. At lalo tayo mapasama, lalo tayo magiging masama sa paningin ng Diyos at sa paningin ng ating kapwa. Kaya ito mga kapatid, napakahalaga po ng pakikinig. Napakahalaga po na dapat pakinggan at pag-ilalim natin kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi po sa bawat isa sa atin. Sa ating pananampalataya, hindi po lalago ang ating pananampalataya, ang ating pagkakilala sa Diyos, kung nakikinig lang tayo sa ating mga sarili. Kung pinapakinggan natin kung ano ang iniisip natin, kung ano ang ating gusto. Dalahin ang ating pananampalataya, pag marunong tayo makinig, pinaghindagan, pinagdarasal, at isa lahat, ating inikilala, ating isinasabuhay ang mensahe ng Diyos. Kaya sa banal na pagdiriwang na ito, mga kapatid, sa ating pagsunod kay Kristo, sa pagtawag ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, huwag na huwag po natin kalimutan palagi na magkaroon ng pagpapahalaga sa ating kapwa, lalo-lalo na sa ibigay ng Diyos o pinagkatawag ng Diyos sa atin. Huwag po natin kaligtaan na igalang at mahalin yung mga tao patuloy na nagsusuporta sa atin, na patuloy na nagmamahal sa atin, at doon natin maiinihan ang pagpapala, ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos na nag-umapaw sa ating buhay. Tumayo po na. Maganda siya na. Ano na, mahaba na yung stick ko. Mag-shade ako. Ayos lang ba to? Patayin ko na. Yung sabi ni Father, pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Yan.
yung tungkol sa gospel ngayon, yung kagaya ng nga, tungkol sa yung first reading sa gospel, parang ano lang, related nga sila, kasi yung kay Joshua, na dahil nga hindi nagsisisunod, sinong Diyos na yung sasambahin nila. And then sa second reading, yun yung second reading, yun yung relationship ng sa pamilya. Tapos, sa pamilya, yung parang inihambing sa pagpapahalaga, pagmamahal ng mag-asawa, yung pagmamahal ni Lord Jesus sa simbahan. Masyado pong malikot ang kamay ko. And then, sa Holy Gospel, yan nga, yung dahil sinabi ni Lord Jesus noong nakaraan na ang kanyang katawan ay pagkain at ang kanyang dugo ay inumin, yung mga seem to be impossible, maraming nagsialisan at hindi na sumunod sa kanya at nagsibalik na sa kanilang dating pamumuhay. So, yung si St. Peter, tinanong nga niya yung 12, kasi 12 yung natira, kung sila din ba ay aalis. Pero sabi nga ni St. Peter na hindi, dahil si Jesus na yung sinasabi ng Panginoon na yung kanyang pinaniniwalaan. Nandun ang pananampalataya. So, tayo as Christians, especially Catholics, huwag tayo mawawalan ng pananalig because nandito na tayo sa tama. Dito na tayo sa totoo. Marami nagsisilipatan dahil nga yung sinasabi nilang yung altar call na isang from being a pastor na lumipat sa pagiging super active Catholic na lagi siya nagro-rosary online. Hindi ko na siya napapanood hindi na ako nanonood sa kanya, but yun, yun yung hinahanap niya dahil dito sa simba, sa ating pagsisimba, sa mga Katoliko, ang bida ay si Kristo mismo, yung Eucharist mismo. So, yun. I'm not going to elaborate na, pero yun nga, ang center sa atin yung Eucharistia mismo. Jesus himself in the form of the Holy Host, the Holy Communion. Yan, mahaba na tong record ko Mahaba na tong record ko. Excited ako dito sa akin tripod selfie stick. O, diba? Kita? Nakalingon ka, Ay, hindi ko na maano. Mahaba, hindi ko masyado. Yan kaya ko na ng malayo. Masyado bang malikot yung camera habang naglalakad ako? Alright. Ang gano'n ba? So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.